Okay, hello and welcome sa Russia TV mga kapatid at meron tayong podcast ngayon. Ang topic ngayon is patungkol dito sa faith alone. So yung faith alone ba is needed for salvation? So mga kapatid, kung gusto nyong sumali sa aming discussion, you can comment down yung inyong reaction sa ating pinag-uusapan ngayon after mag-present yung ating speaker ay po pwede nating basahin at ipasagot yung inyong mga tanong mga kapatid. So again, ang topic natin is yung faith alone ba is needed for salvation. So ang ating speaker natin, one of the um, talagang debatista ng Roman Catholic mga kapatid, si Brother Alvin Kitamondok. At noon pa to napakaraming debates and mga seminar na nandyan si Brother Alvin. So, hindi na natin patatagalin. Brother Alvin. Okay, once again, good evening, Brother Josh, ang ating operator sa Russia TV at sa ating mga kapatid, lahat ng mga nanonood sa ating podcast. Ito ang first Catholic podcast for this year sa kay Brother Russia at ako ang inyong host dito. So, ang topic natin as you can see on the screen at sa dito sa title natin is faith alone enough for salvation? O kung sa Tagalog pa, ang pananampalataya ba lamang ay yun lang ang kailangan para sa kaligtasan ng isang Kristiyano o mananampalataya? Yun ang tanong, that is the title. Tapos ang diretso natin na sagot ay hindi po, wala pong ganun na kahit sa isip man ng ating Panginoon Kristo, even in the Old Testament prophets, tapos sa mga apostol, maging sa iglesia na itinatag ni Kristo, for 2,000 years now, from 33 AD, wala pong ganong kaisipan, wala pong ideyang ganon. Kasi first time yan, in the history talaga, faith alone sola fide, panampalataya lamang ang kailangan sa kaligtasan. Si Martin Luther ang nauna dyan, no? 16th century, 1517, si Martin Luther nagrebelde sa simbahang Katoliko. Ganon pa na ang aral ng simbahang Katoliko. Kasi ang aral ng simbahang Katoliko, hindi faith alone. So, kasi kontra siya, ginawa niyang faith alone. Hindi na faith and good works na yun talaga ang aral at turo ng simbahang Katoliko for 2,000 years. Kaya, ganon pong nangyayari. Si Martin Luther po ang author and primary proponent of that doctrine, faith alone, which is not biblical. Hindi po yan biblical. Bakit po? Kasi kung susuriin natin ang banal na kasulatan, itong Santa Biblia, no? Tagalog, English, kahit anong Bible version, kahit na Protestant or Catholic, pati na yung mga version na ginawa na mga kulto tulad ng sa Sinioba, ay wala ka talagang mababasa dito, faith alone. Kaya it is proven agad na it's not biblical. Wala po sa Biblia. Bakit? Kasi ang dito sa Biblia, halimbawa, may tulad na ganito, sinabi natin Panginoon Kristo sa Mateo 7:21 hanggang 23. Ganito ating mababasa, Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. O dito pa lang sa talatang ito, Matthew 7:21, letra po letra, no? Kung nakinig tayo, wag natin dagdagan, wag natin bawasan. Ito lang talaga nakasulat sa Matthew 7:21. Napakaliwanag dito na ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ang makapasok sa kaharian ng langit. Review Matthew 7:21. Ibig sabihin, gagawa ka talaga at gaganap sa kalooban ng Ama. So, kung sabihin natin maraming inutos ang Ama, halimbawa sa Ten Commandments, no? Ten Commandments, 10 ang inutos. Kahit man lang sa doon, susundin mo. Kahit man lang isa, kundi ang lahat. Kailangan yun. Kung hindi mo matupad, buo ng isa. No? Kasi bawat isa doon sa mga kalooban ng Diyos, kasi maraming kalooban ng Diyos sa atin, para sa atin. Halimbawa na tayo magdasal sa Kanya, matapot sa Kanya. Isa na yan. O, kung mamatay tayo sa estado ng grasya na nakagawa ng kahit isa man lang
sa mga kalooban ng Diyos, papasok tayo sa karya ng langit. Kasi yung gaganap ng kalooban ng Diyos, papasok sa karya ng langit. Ibig sabihin, merong gawa, merong pagganap ng kalooban ng Diyos, at least bilang isa. O, kasi any believer, isang mananampalataya, hindi mo kayang gagawin lahat. Tama naman sinabi ng born again na paano natin gagawin lahat ba dahil ng mga utos? Kasi makasalanan tayo lahat eh. Pero hindi ibig sabihin na makasalanan tayong lahat na wala na tayong gagawin. Puro na lang faith alone. Eh mali yan. Kasi pag sabi natin, ay Panginoon, hindi natin kayang magawa ang pa-perfect kami. Kaya nga sabi ni Kristo sa Matthew 5:14, be perfect as my Father is perfect in heaven. Utos yan. Tapos sasabihin natin, magpilosopo tayo tulad Martin Luther. Ay, Panginoon Kristo, we cannot be perfect. Matthew 5:48. Maling utos yan. Hindi kaya namin maging perfect tulad mo. So wala na kaming gagawin kahit isang kalooban mo. Eh, hindi kaya tayo pagagalitan ng Panginoon Kristo. Sabi nga sa iyo, Brad Alvin, be perfect. Tapos ngayon, hindi mo nga kaya maging perfect pero wala ka namang gagawin kahit isa. Paano ka nga maging perfect? Eh, kahit isang gawa sa kalooban ng Ama, hindi mo kayang gagawin. Oh, yan ang demonyo eh. Ang demonyo, he believes in God, na God is existent. Lahat ng mga puro ng Diyos, alam niya ang katotohanan, ipinahayag ng Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Since time immemorial, alam ni Lucifer, ni Satanas. Pero sutil eh, pilosopo Satanas, ay, wala akong gawing kahit isang kalooban dyan. Eh kaya nga, lalabas siya sa langit. Hinulog siya mula sa langit hanggang dito sa lupa, sa impyerno. Dito sa Biblia, yun ang mababasa natin, Revelations o pahayag, Apocalypse chapter 12, verse 1 to 12. Mababasa natin yan, nahulog mula sa langit. Revelations 12, 1 to 12. Dahil wala siyang ginawang kahit isang kalooban ng Diyos. Eh kahit man lang sana isa, naniniwala siya, tapos kahit man lang isa na sumamba siya sa Diyos, kahit lang yung pagsamba eh, kaya ang kondisyon ng Diyos doon, by the act of the will of every angel in heaven, wala pang tao noon, mga anghel pa. Kaya they're tested by God if they're really loyal to God. Would you worship me? Eh, sabi ni Satanas, Jeremiah 2:13 to 18, to 23, I shall not serve, none serve him day. Paano nga? Hindi ka sasamba sa Diyos, wala kang gagawin kahit isa pagmamahal sa Diyos. Hindi ka pwede magmahal sa kapwa-anghel mo. Kung may tao, hindi mo kayang mahalin ang ginawa ng Diyos sa tao kasi wala ka talagang susundin na kalooban ng Diyos. Ikaw lang kalooban mo masusunod. Hindi ka sasamba sa Diyos. Eh nanginig siya sa takot pero hindi siya sasamba sa Diyos. Santiago 2:22. Ganyan po mga Katoliko, kaya makinig kayo dito kasi sa pag-aaral ko ng banal na kasulatan at sa mga turo ng simbahang Katoliko, yan talaga ang utos ng simbahan mulat sa pulpa. Kasi galing yan sa Panginoon ang Matthew 7:21. O ngayon, tutuloy tayo 21, 22, 23. Matthew 7, 21, 22, 23. Maraming magsasabi sa akin sa araw na yaon, o in the day of judgment, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Eh, hindi ba ito nanampalatay? Langhula nga eh. Sobra pa ito sa pananampalatay kasi langhula. Oh. Pero this is the will of God na manghula ka lang. No? Walang inutos ng Diyos na manghula tayo. Mayroon bang inutos dito? Oy, Alvin, manghula ka. O, Berdrasa, manghula ka. Walang ganang utos. Buong iglesia, manghula kayo. Walang ganyan. So, manghula ka, eh wala kang sinunod na utos. Eh mga maling gumawa itong mga utos na nagpapasikat to kasi hula, magpapasikat ka eh. Maraming mga both Catholic and Protestant na nahulog dito sa bitag ni Satanas. Maghihiling for money. Manghuhula for money. Eh maraming gawain dito sa tingin mo sa labas, parang maganda, good work. Pero talaga ang motive pala tulad ng Pariseo, masama pala. Bakit masama? Hindi kalooban ng Ama. Matthew 7:21. O ito na ngayon. O nagpapalayas kami ng mga demonyo, walang sinabi ang Diyos. Hoy Alvin, Katoliko na ka lang ngayon, magpapalayas ka ng demonyo, maging exorcist ka. Walang ganyan. Marami ng Katoliko, mas marami nga namatay, hindi exorcist eh. Pati yung mga exorcist, hindi yun unitusan. Binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan to exorcise. Pero hindi sila inutusan directly. Huwag ganun sa simbahan. Every gift is a gift given to God. An exorcism office
is given as a gift to a certain priest. Kahit tayo nga mga layman, we are not allowed to exercise because that gift is only given to priests and bishops. Layman in the Catholic Church are not given. Mag-exercise ako. Meron din mga pangasa Katoliko na layman, mag-exercise. May ganyan isa sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Laganap din ngayon I have to tell this truth to both Catholic and Protestant. At ba? At sa pangalan may nagsiga kami ng maraming gawang makapangyarihan. Did God told me, Brother Alvin, dapat gumawa ka ng mga makapangyarihang bagay? Walang pong ganun. Sabihin natin, hindi tayo sumumpa ang ating mga magulang at sa pari ng Sibang Katolik na nagbinyag na ito si Brother Alvin, binigyan sa pangalan ng Ama at ng Anak Espiritu Santo. Susunod siya sa utos ng Diyos sa kagawa ng mga maraming makapangyarang bagay. Wala pong ganun. Na manghula, wala pong ganun. Itong protestante, itong ginagawain, itong mga hindi utos ng Diyos, with ulterior motives, with hypocrisy, tulad ni Satanas, nagpapasikat. Ayaw sundin ng kalooban ng Diyos, pero nagpapakita ng kapangyarihan. Kunwari, nanghula si Satanas, ganun makapangyarihan naman talaga si Satanas, show of power, show of authority, pero talagang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, without love, without worshiping God, everything that Satan does, ang kanyang mga kapangyarihan at karunungan, walang silbi. Kahit gaano ka pagkagaling, karunungan mo, magaling ka talaga sa lahat ng to. Wala kang pag-ibig sa kapwa mo, sa Diyos, walang silbi yan. You're not doing the will of God at all. At kung magkagayag ko sa kanila, ano sabi ng Diyos, si Kristo, in the day of judgment, Matthew 7, 21, 22, 23, kailan may hindi ko kayo nang kilala? O kung kilala, inutusan silang magula. O kung kilala pa nila ang Diyos, inutusan sana sila magpalayas ng demonyo at gagawa ng maraming kababalagan at gawaing makapangyarihan. Hindi nga sila inutusan So sabi ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo inutusan na gumawa ng ganun. Ang utos ko sa inyo, pagmamahal sa akin, pagsamba sa akin. Hula ka lang hula, kalunyero ka naman, babaero ka naman. Hindi ka kilala ng Diyos, pag ganun, kahit Katoliko ka pa. Pera naman palang pakay mo. O, panluloko mo sa tao. Magsilaw ka sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kaya hindi ka gumawa sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Yung mga gawa mong para makita sa tao na mabuti, tulad panghula, exorcism, etc., miracles, gawain kasamaan yan kasi hindi yan kalooban ng Ama. Sana maintindihan natin mga Katoliko, napakaliwanag to. I-review nyo lang ang podcast to, review and review. Pray well, pray before listening to my podcast and then discern with all your heart. Kaya iwasan natin Lord, ang sana inggit maintindihan at ko ang punto ni Brother Alvin. Kasi sa panahon ko ngayon, Panginoon, sa aking estado ngayon, I do not understand the doctrine about the Catholic Church. Ito sa born again, paano sagutin itong faith alone nila. Nito lang kasimple. Na ngayon, bibigyan ko kayo ng sample. Marami kasi ang kalooban ng Diyos ng mga mabubuting gawa na makapagligtas sa tao. Kung walang kahit isa nito na makapagliligtas, sa kadami kahit hindi mo ginawa kasi faith alone ka Pag faith alone, yun lang paninigan nila yung mga Baptist dito, yung mga Grace Gospel na debate ko, sila Pastor Jeramil, ito si Alexander Santos, mga faith aloners, yun ang paninigan nila, faith lang talaga, buo, isa lang, alone. Kasi nga, pistos monon, yun lang talaga ang requirement for salvation, faith. Faith lang, walang dagdag na gawa, kahit isa, di naman sinabi nila na marami kailangan. Sa kanila, marami o isa o dalawa o tatlo, hindi na kailangan. Sa Biblia, Matthew 7:21, buong kalooban ng Diyos, susundin mo. Be perfect as the Father in heaven is perfect. Matthew 5:48, Matthew 7:21 to 23. So, intindihin nyo mga Katoliko, halimbawa, Brother Alvin, kahit lang ito, mamatay ka sa estado ng grasya, you are in the friendship of God, no? Tapos ito lang ang nagawa mo. You can be saved, you can go to heaven. Yun ang nangyari kay Demas, na hindi nangyari kay Estas. Bakit na nangyari kay Estas sa krus, sa Lucas 23? Kasi hindi ginawa ni Estas. Well, posible na si Estas at Demas, pareho silang gumawa ng faith, an act of the will and the mind, na manampalataya sila, natakot sila ni Kristo. Sa gitna nila, kita nila talagang they can discern that this is
an innocent man, the Redeemer and the Savior. Si Demas, hindi lang gumawa ng faith na nampalataya kay Kristo, he made an act of repentance. Luke 24:41, 43. Isa lang yung repentance, wala naman sa magawa kasi nakapako na rin siya. Ganun din si Estas. Pero si Estas, yung faith niya, na sana nagtulak sa kanya na gumawa ng act of the will and act of the mind na repentance, which is different from faith. Kasi hindi man faith alone, faith plus repentance. Ito ang at least man lang kung maniwalataya ka sa Ebanghelyo ni Kristo, sa Ebanghelyo, kung full gospel ka, ito ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, nagtuturo ng full gospel. Ibig sabihin, buong kalooban ng Diyos na nasa Biblia sa Ebanghelyo, itinuro ng Iglesia Katolika, hindi sinunod ng mga born again at mga evangelicals. Tulad ng Grace Gospel Church at iba pa dyan mga kulto-kulto. Mark 1:15, letra po letra. Makinig tayo sa sinabi ni Kristo. May faith alone ba? Kasi dapat first lang preaching ni Kristo, faith alone agad. Naku, huwag niyo kami lukuhin mga born again. Hindi niyo na maluloko mga Katoliko kasi ano na ngayon, grabe na nga naintindihan ngayon ng mga Katoliko, lalo lang na sumunod sa aking podcast. Wala na pag Katoliko na nakakinig sa podcast ba dito sa Russia TV, ay bubo ka ng Katoliko pag susunod ka pa sa born, maniwala ka. Grabe ka na talaga. Siguro demonyo ang buhay mong gawain mo talaga, masama ka Katoliko o kaya gusto mong mag-born again, masamang-masama ka na. Puso't isip mo. Kasi babasahin natin sa salita ng Diyos, letra po letra, wala pong faith alone. Walang pistos mo nun. Una pa lang preaching ni Jesus, dapat faith alone na agad ang sinabi ni Kristo. Sinabi ni Kristo na, oh, mga tao, nandito na ako ngayon ng yung manunubos at tagapagligtas, ang Panginoon Kristo, ang Messiah, to save and redeem not only Israel but the whole world. Makinig kayo. Para maligtas kayo, believe alone in me. Faith alone in me. Yun na sana consistent. Mateo, Marcos, Lucas 1. At sa mga sulat ni San Pablo, mga 7 Catholic letters, 14 epistles of St. Paul, and the book of Revelation. 27 books in the New Testament. Wala kahit isa eh. Kahit nga kalahati ng talata. Walang faith alone yung dalawang salita. Manampalataya lamang, maligtas ka. Walang ganun eh. Kaya, kontra talaga ni Kristo. Bakit kontra? Kasi babasa ko ng Mark 1:15. Tingnan natin ngayon. Let us examine the Word of God. Eh, ako naniniwala kahit yung nasa state of mortal sin, masamang tao, pag nakarinig letra po letra, maintindihan eh. Kaya kasalanan talaga na tao kung hindi ka susunod dito sa kalooban ng Diyos. Sa babasahin ko sa Mark 1:15. Mga Katoliko at di Katoliko, sundan nyo si Brad Alvin. Buklatin nyo yung Biblia. To be honest. Baka sabihin nyo, manluloko si Brad Alvin, in-interpret yung Biblia. Sa Katoliko, yung interpretation naman, based on the letra po letra. Komentary namin, based on the letra po letra. Nitad nga hindi Katoliko, yung letra po letra na bas, dindagan. Hindi na yung based letra po letra, ang komentary ng hindi Katoliko. Kasi halimbawa, babasa sa ako ng Mark 1:15, ang interpretation nila, faith alone, wala letra po letra, kundi kontra sa letra na basa. Pero sa Katoliko ngayon, I will explain, di ba makikita niyo, hindi dinagdagan ni Dalvin, hindi tinanggalan ng kahit letra. Yun ang interpretation ng simbahang Katoliko, tulad ng interpretation ni Brad Alvin Gitamundo, Bishop Delegated Roman Catholic Apologist. So, ngayon, nagpo-podcast ako, I have the kasi, the gift and the guidance of the Holy Spirit to teach Catholics and non-Catholics about the Word of God, letra po letra, na walang dagdag, walang bawas. Hindi katulad nila ni Mr. Santos Alexander ng Baptist, mga Baptist churches, hindi katulad nila Pastor Jeramil, na nakikita niyo sa debate namin, puro dagdag bawas. Dagdagan ng kanilang katang-isip, ilagay sa Biblia, palang sila ng salita ng Diyos ang bibig nila. So yun lang ti Kristo, ang salita ng Diyos, kinunta sa kanilang salita. Isa Katoliko, we are the servants of the Word of God, letra po letra. Si Brad Alvin Gitamuro, no matter gaano man kalaki o kadakila ang binigay sa akin na otoridad bilang apologist ng simbahang Katoliko sa Pilipinas, being your chief, pero servant pa rin ako dito sa letra po letra. I'm not above because I do not change the Word of God. Hindi ko binawasan, hindi ko dinagdagan. Binasa ko lang letra po letra, pinagtanggol ko, tinuro ko, binuwag ko yung mga atake nila na gumagamit din ng Biblia, maling interpretasyon ng nawa, kaya na-clarify natin. Eh, maraming Katolik, after my debate, mag-PPM sa akin, salamat Brother Alvin. Kung wala kang Katolik mo, Brother Alvin, marami rin kami mga Katoliko. Ako nga, malapit na maloko ng born again eh.
Kasi simple lang ang kaligtasan, once saved, always saved, faith alone, Bible alone. Pero thank you, Brother Alvin, for helping me. So may mga ganun eh. They are being guided by the Spirit kasi I defended well the Word of God. Walang dagdag bawas tulad ng ginagawa ng mga anti-katoliko. O ito ngayon ang example ko. Huwag na natin patagalin. Mark 1:15. Napakaliwanag, madali lang intindi. Faith alone ba inutos si Kristo? Inutos si Kristo dito, hindi lang faith alone, kundi marami pa. Inaisa-isa niya, hindi naman nag-enumerate si Kristo na itong Ebanghelyo Marcos, isulat mo ha. Itong kalooban number 1, kalooban number 2, number 3, number 4. Hindi naman book of theology to. Hindi naman to dogmatic thesis ni Kristo at mga apostol itong Biblia. Salita to ng Diyos. So, God has the right how to arrange His word. Arrange His doctrine. Arrange His dogma. Ito ang number 1 kasi because of the urgency of the matter. Halimbawa kasi pag preach ni Kristo may sakit na, mamamatay na. Ito na lang ang gagawing mabuti para mapunta ng langit. Matthew 7:21-23, Mark 1:15, basa. At sinasabi ni Kristo, naganap na ang panahon at malapit ng kaharian ng Diyos. Gusto natin mapunta ng langit, kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Anong sabi ni Kristo? Kayo'y mga nagsisisi. Una nga magsisisi. Repent. Igawain yung repent. May repent ba na hindi gawain? It is an act of the mind and the will. So when you, for example, I am a sinner, pag sabi, I repent na natamaan ako ng salita ni Kristo na mag-repent ako. Sa Binisaya, maghinulsol. No? Magsisi. Ibig sabihin, hindi ko lang gagawin yung kasalanan ko. Ito si Mr. Alexander Santos, masturbate. Ito pa lang unang utos si Kristo na kalooban ng Ama. Linabag agad eh. Ano ka maliligtas na yan? Once saved, always saved. Manluloko ni Satanas. Una pa lang na preaching ha. First word, para kung masunod mo ito, kahit malang ito na kalooban ng Ama, Matthew 7:21, kahit malang isang isa, Mark 1:15, hindi mo pa masunod. Paano ka mapuntang langit? Sa Katoliko, itong una pa lang, kahit isa pa lang, susundin ang Iglesia Katolika. Marami pa to dito. Susundin lang Iglesia Katolika. Marami ang masantos balakila. Kaya kung pagsusundin ko lahat ito, hindi lang ako dakila dito sa mundo. Mas sigurado, mas dakila pa ako dun sa susunod na mundo, sa langit. That is I'm doing with my life. Matthew 5:48. I'm trying to perfect. I'm trying my best to become a good defender of the faith. If possible, the best. Why? For the glory of God. Because that is my way of worship of God. Because that is my vocation and calling to be a Catholic faith defender, to be a Catholic apologist. Pero isa pa lang yan. My motive to do that, my vocation. Pero I go to the confession because of doing this Mark 1:15, the kalooban ng Ama. Kasi makasalanan ako. How do we know? Paano si Brad Alvin malalaman natin na nag-repent talaga to? Kaya may sacrament of confession na doon makikita. Nag-repent talaga. Walang Katolikong bubu-gago na papasok ka sa sacrament of confession, mangumpisal ka sa pari, na hindi ka talaga nagsisi. Mahirap na mapunta doon kung hindi ka nagsisi. Hindi ka matuloy eh. Kung habitual masturbator ka, hindi ka makapagsisi. Kasi habit mo na yan. You will not go to confession. Hindi ka magsisisi. Labagin mo itong una pa lang na kalooban ng Diyos. Number 1 pa lang sinulat. Marcos 1:15, Matthew 3 below. And even Luke, nandyan, Luke chapter 3. O ito lang Marcos 1:15, ulitin natin pagbasa. Anong gagawin natin? Gawa to eh. That is verb. Kayo'y mga nagsisisi, repent. Hindi naman to noun eh. Pero ang noun nito is repentance, meaning meron talagang gagawin kayong translated into verb na word, magsisisi. So kung magsisi ka, hindi lang faith alone, napakaliwanag. At magsimpalatay, at meaning conjunction. So bukod sa pagsasampalataya, hindi nga inuna ang pananampalataya, magsisi muna sa Kristo. Bakit? Kasi hindi natin masampalatayan lahat, kasi hindi naman natin malaman lahat eh. Hanggang ngayon maraming matanda ng Katoliko na namatay, nasa sementeryo. Mga master in theology ba yan? Si lolo't si lola natin? Hindi naman. Ang iba dyan, hindi alam anong purgatorio, anong trinity. Pero sumunod sa kaharian ng Diyos, paano? Nampisal, bago namatay si lolo. Pinuntahan ng pari. Nagpakumpisal ng pari. Natupad ang Mark 1:15. Kung protestante ka, wala kang matupad hanggang pagkamatay mo. Tatanda ka nang wala kang matupad eh. Ito lang basic, matupad eh, na maraming napunta ng langit. Mga malakas uminom ng alak, si lolo at si lola. Bawal lang ha. Hindi ko sinabi na ganun talaga. Pero bago namatay, nagsisi. Kasi nagsisi doon sa kanilang pagkalasinggero, di napatawad ng Diyos, gawain yun. An act of the mind and will. Hindi lang yung faith alone. Ino na nga magsisisi eh.
Kasi sa faith, bakit ang faith? Kasi matagal pang faith, iutos sa'yo, magbabasa ka pa ng libro, magbabasa ka pa ng buong Biblia. Naghihingalo ka na, mamamatay ka na. Sabi ng Diyos sa mga naghihingalo doon sa panahon ni Kristo, nang He was preaching Mark 15, hoy, kayong mamamatay na, naabutan ko, nandito ng karya ng langit, ako ang Messiah, akong Redeemer, the Savior. Magsisi lang kayo. At manampalataya kayo sa akin. So, ibig sabihin, not faith alone, at magsisimpalataya kayo. Pero una muna, magsisi kayo. Pag hindi nyo na kumpleto ang pagsasampalataya, nagsisi kayo at nanampalataya kayo ng isa man lang pananampalataya. One good work na nagrepent ka, isa na nanampalataya, naniwala ka ni Kristo ng yung personal Lord Savior, di mayroong good work of repentance, maligtas ka, mapasok sa karya ng Diyos. Mark 1:15. Consistent ang Diyos. Praise the Lord, glory, hallelujah. May nag-PM sa akin, Brother Alvin, ang liwanag mo magsalita, Brother Alvin, maraming salamat. Wala pong narinig na ganyan sa iba. Kaya nga, God has given me, the Holy Spirit has given me the articulation to teach doctrine. No? Na talaga maliwanagan kayo at hindi kayo maloko ng ibang mga anti-katoliko. O ganun din dito. Sa Matthew chapter 3, ganun din ang sinabi ni Kristo. No? When He was preaching, Matthew chapter 4, verse, basahin natin, 17. Mula noon, nagpasimulang parehas si Mateo kay Marcos 1:15. Ngayon, babasahin ko naman, Ebanghelyo ni San Mateo 1:17. Consistent ng Biblia, puro to Kristo. Hindi pwede si Marcos, may pagpasisisi pala, repentance plus faith, hindi lang faith alone. Tapos pag Mateo, faith alone na, wala nang pagsisisi. No, walang ganun Sa Katoliko, consistent letra por letra nga. Ngayon, tatanungin ko kayo nakikinig sa podcast ko ngayon, may dinagdag ba si Badalbin? Wala no. Diba, kailangan repentance. Tama si Badalbin, nang mamatay ka, naghingalo ka na, nagpis si Kristo sa'yo sa iyong harap, Dong Alvin, naghingalo ka na ngayon, anong gagawin mo? Hindi faith alone, Dong Alvin na, may faith ka sa akin as your personal Lord and Savior. Pero magsisi ka rin sa iyong kasalanan. Huwag kang matakot. Mapunta ka ng langit. Sakop ka sa aking karyan ngayon. Karyan ng Diyos, karyan ng langit. Matthew 7:21-23, Matthew 5:48, Mark 1:15, tapos Matthew 4:17. I'll die happy kasi sabihin ako ng Diyos, ito lang para Panginoong Diyos, masama kong tao buong buhay ko, tapos ngayon I am justified. May good work. Saan ang faith alone dito? Saan lulugar? Matakot itong mga born again evangelical sunod. Pagkatapos, alam ko, nakikinig ka sa podcast ko. I'm challenging you again. Sige, patuloy nyo yung kademonyohan nyo, mga pastor, protestante, mga baptist. Mga kawalang yan, sige, turo nyo yan. Hindi pa kayo na konsensya. Tapos kayong makikinig sa aking podcast ni Brad Alvin. Mag-debate ulit tayo. Dito, mabugbog kayo dito. Kasi itong mga talata ko, hindi nyo kaya buwagin ito. Magdagdag bawas kayo dito pag tatatalatain ko when I put this. Mahirapan talaga. Ngayon, ang demonyo, nagsusulsul na yan. Kung mag-debate yun sa Brad Alvin, bantayan yung talata ni Brad Alvin. Pilipitin nyo. Ito si Mr. Alexander Santos, isa to sa mga milipit mong talata Dagdag bawas mahilig. Galing talaga itong mga protestante magpaliwanag sa hindi letra po letrang piniliwanag yung makatang isip nila na pinasok dito sa letra. Nanawala ng letra sa salita ng Diyos. Ang letra na ng bibig, kapitulo, bibig, bersel, kululaway. Ang inutos sa tao, mga sa demonyo talaga. Mateo 4:16, kundi ba tulad ng Mark 1:15. Mula noon ay nagpasimulang mga so simula ng aral to. Hebrews 6:1-4, ni St. Paul, the elementary doctrines and the basic first step doctrines of our faith. Number 1, pagsisisi, repentance. Paano kung faith alone ka? Wala nang repentance. Kung faith alone, hindi ngayon ang elementary. Talagang ang layo. Takot naman kayo mga born again, mga baptist. Kawalang hiyaan yung tinuturo niya, faith alone. Walang ganyan sinabi si Kristo. May last judgment tayo. Dito kayo masisira sa Matthew 7:21-22-23. Jesus Christ doesn't know you, mga baptist. Kayo ni John Smith, tinataglo 1609. Netherlands, Holland, sa Europe, 1609. Kayo mga born again ni Charles Parham lang, 1910 lang sa Topeka, Kansas, Amerika. Mahukuman kayo Hindi naman kitatag ng Diyos Yung salita ng Diyos, ninakaw nito itong salita ng Diyos, Biblia sa Katoliko, tapos kinuntran yung Katoliko na
gumawa ng salita na yun, nagpasulat dito. Hindi nga si Kristo mismo ang founder ng church na nagsulat nito himself. Christ does not write one letter. Pero ito mga sinabi niya, pinasulat niya sa iglesia. Ito si Marcos, marami nga to, kaya nga iglesia hindi pwede isang tao. Kayo, nag-umpisa lang kayo ng tagapagtatag ng founder, isang tao. Minsan may dalawa, tatlo, tulad ni James White, Ellen Goldwyn, sa Sabadista. Mga walang hiya kapalan lang ng mukha to panimulang aral ni Jesus. Anong panimulang aral ni Jesus? Magsabi. Sabi ni Jesus, no? Hindi ng pastor protestante, hindi ng baptist, hindi ng born again, taliwas, kontra. Mga pagsisi kayo. Tulad din Mark 1:15. Sinabi pa, manampalataya lang kayo. Sana sinabi na ni Kristo, panimulang aral kung makinig ako ngayon dito sa Matthew 4:17 at Mark 1:15, tapos mamatay ako, madisgrasya ako the next moment. Kung faith alone, di tama sana. Namatay ako, faith alone. Ako lang, Lord, I already accept you personal Lord and Savior. Di, papunta ko ng langit. Kahit hindi ko nagsisisi sa kasalanan, naniwala lang ako kay Kristo, nanampalataya. Kung faith alone lang talagang utos ni Kristo. Hindi nga Hindi ako mapunta ng langit. When I listen to this preaching of Jesus Christ, my Lord and Savior, manunubos ko tagapagligtas at may Messiah in my personal life. Kung hindi ako magsisisi sa aking kasalanan, an act of the will, gawain yan, pagsisisi, an act of the will and the mind, the soul and the body, na magsisi ako sa aking kasalanan, I will hate my sin. Manampalataya lang ako, but I don't hate my sin. Tulad ni Mr. Alexander Santos, na nampalataya kay Kristo. Pero holiness daw sa kanya, mag-masturbate, kasi masarap daw Hindi daw niya mapigilan Ano yan yung taliwas yan sa Matthew 4:17. How can you be perfect? How can you say you love God and you worship God and when every day you masturbate? Nakita niyo mga Katoliko? Pinagtatawanan to ng langit ng mga, kaya ako natawa din ako dito sa mga paninindigan dito Sige, subukan yung debate tayo ulit, bugbugin ko ulit kayo. Mapahiya talaga kayo. Ito nga mga debate ko, puro napahiya to sila Lahat naman I'm consistent. Because I represent the Catholic Church, which is the truth. The pillar and bulwark of 1 Timothy 3:15. Mangagsisi kayo. So hindi na faith alone. Mark 1:15, Matthew 4:17. Sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Mas gabi ito sa Matthew 4:17 kasi wala nga ditong manampalataya. Mas mabuti pang Mark 1:15, may pagsisisi, pero magsipalataya at magsipalataya sa Ebanghelyo. Ito sa Matthew 4:17, pagsisi lang. Wala sinabi manampalataya. Kaya an atheist who does not understand God, sabi ni Pope Francis, we don't know if he dies repentance of his sin. Although he doesn't know kay he's an atheist, he died repentance of his sin, can also be saved. Because of Matthew 4:17 Si Kristo nagsabi, ito ang list na minimum na gagawin ng isang tao. Katoliko man, Protestante, pati atheist, pati Buddhist, pati Muslim. Kasi binayaran ni Kristo sa kanyang dugo, Acts 20:28. It is finished. John 19:31. Lahat ng tao yan, hindi sa Katoliko. Tao na Muslim na nagsisi sa kanyang kasalanan before dying, he will go to heaven. Why? Kasi itong minimum, binigay ni Kristo He's the Savior of all man. Paano yan? Kung hindi lang siya magbigay ng minimum, ang buo ba ang requirement? No. At least yung minimum and then going to buo. Yun ang kondisyon. From Matthew 5:48, gagawin natin ang buo kasi matagal pa tayong mabuhay. Hindi naman tayo mamamatay agad bukas Next hour, hindi pa naman tayo mamamatay. So, magawa pa natin yung buo until the day we die. Pero ba, naghihingalo ako, ito ang minimum. Kaya sabi ng pare, magsisi talaga tayo, Brother Alvin. Yes, Brother, magsisi talaga. Yun naman talaga mensahe ng Katoliko since time immemorial. Mensahe ba ito ng mga Protestante? Hindi nga, kasi faith alone ni Martin Luther. Na-imperno na ngayon si Martin Luther, nakita ng Santa na Madre, nandun na sa imperno. Binugbog ni Satanas at ng mga demonyo doon, kawawa si Martin Luther. Itong mga born again ngayon, mga apo ni Martin Luther, yun din ang destino nito, imperno. Matthew 7:21, 22, 23. Hindi Katoliko, hindi Catholic faith alone can justify them kasi born again faith alone. Ngayon, napakaliwanag. At magsabi, mapasimulang pangaral ni Kristo. So, unang aral pala talaga repentance before faith. Kung susundin natin letra po letra, wag natin dagdagan bawasan. Letra po letra, walang dagdag, walang bawas. Sa Biblia, Mark 1:15, Matthew 7:21, 23, Matthew 5:48, Matthew 4:17, Mark 1:15.
Yan, basta nyo, hindi ko maubos ito sa isang araw pero 1 hour lang podcast natin. Pero at least naman nakatulong. Pagdamutan na natin mga Katoliko itong konti kong na-share sa inyo within 1 hour sa podcast ko dito kay Brad Cassia. At magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit ng kaharian ng Diyos. Napakaliwanag niya. Sinabi ba ni Kristo, manampalataya lang kayo? Wala. Sa 23, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Kaya dito, nagtuturo na siya sa mga sinagoga, nangangaral ang ebanghelyo ng kaharian, implicitly, kasama ng faith dito sa Mark 1:15. So, hindi nga faith alone Kasi inong dito, walang manampalataya nga dito sa Matthew 4, ang context, pero nandun sa Mark 1:15. Kaya idagdag natin para buo, kompleto, walang dagdag, walang bawas. Faith plus repentance, yun ang minimum. Ngayon, ang mga bata, mga baby, nakakwalify ba faith and repentance? Yes, because by virtue of baptism, yung original sin mo, parang sinabi ng baby through baptism. Kasi doon ang sa baby, mga wala pang umuwang sa mundo, wala pang nagawang masama, walang nagawang mabuti, Romans 9:11. Nakapasa sila sa konting requirement kasi isa sila to, one good work and one itong faith, not faith alone. So paano? The gift of faith, 1 Corinthians 12, is given by the Holy Spirit through baptism. The gift of repentance, kung malaki pa yung mga bata, magsisi talaga yan sa kanyang original sin na napamana. I-baby pa lang sila, hindi makapagsisi. So nabigyan sila through baptism. Yung baptism yung nang gawain to show that they can be saved, to qualify for them the repentance of their original sin na namanan nila. At sa gawain niya na mabuti sa baby, an act of the mind of the will in the baby given through baptism. The act is baptism. Yun ang prueba, ebidensya. Paano mo malaman na naligtas yung baby na Katoliko? Nabinyagan Yung sa hindi nabinyagan, I cannot judge for them. Pero baby, sigurado nabinyagan, maligtas. Punta ng langit Debate tayo dyan, mga protestante. Patunayan yung baby na hindi nabinyagan, hindi naligtas. Kasi minimum na yun Ito, basahin ko naman sa Marcos 16, 15-16. Naku, marami ng Katoliko na kaintindi ngayon. Sirang-sira ng faith alone. Praise the Lord, glory, hallelujah. For the glory of God, pro Deo et Ecclesia. Mark 16:15-16. Pakinggan nyo. Minimum to, halimbawa, may baby dyan, nasagasaan, nahulog sa bangin, o namatay na nalunod sa baha. Pero ito na-preach ng mga apostol, tapos na binyagan. Binyagan yung baby na yun sa panahon ni Kristo at mga apostol, pero namatay next day. Nalunod, namatay. Anong mangyayari? Maligtas ba ang baby? Yes. Bakit? Mark 16:15-16. At sinabi niya sa kanila ni Kristo, magsiyang ko sa buong sanlibutan, the whole world. At inyong ipangaral, ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Pati baby, lahat ng kinapal. Pangaralan for salvation. Ang requirement, isa lang minimum. Ang magsisampalataya, 16. Yun ang baptism. Doon yung sampalataya. Kung hindi kaya naman ang palataya, kasi baby pa nga Doon sa baptism, yun ang gift of faith is given. 1 Corinthians 12, basahin nyo. 1 up to 20, buong chapter of 1 Corinthians 12. Mahaba na, pero dito na lang. So may gift of faith na from the Holy Spirit through baptism. At mabautismuhan. Ito na ngayon ang work. Good work. Good work ito ng simbahang Katoliko, ng parents, ng baby. Kung malaki pa siya, magpabinyag talaga siya for salvation. Ibang simbahan, gusto mapabinyag yung baby Isumunod tayo letra po letra dito. Walang dagdag, walang bawas. Ito mga baptist ng baptist. Wala namang baptism na makaligtas sa kanila kasi para sa kanila, Baptist Church, baptism cannot save. Grabing demonyo, kademonyohan talaga kayo mga baptist. Hinahamon ko kayo mga baptist. Personal tayo magdebate, hindi sa online. Sang entablado nyo gusto, sisip ako doon. Biblia lang dala ko. Sabi, Biblia lang Biblia lang gamitin natin. Huwag na yung dokumento sa iglesia kasi mga dokumento, zero talaga kayo doon Pag napatunayan ko yung mali ng mga aral nyo, tigilan nyo yan. Kaya talaga kayo sa publiko. Itong salita ng Diyos. Yung mga baby nyo walang binigyan, hindi nyo binigyan ng gift of faith by the Holy Spirit through baptism. Paano yan? Ligtas ngayon mga baby nyo. Yung dami yan, sagutin nyo yan ng pastor, Hebreo 13:17. Kasi mga pastor na matitino, ikaw ang sisingilin ng Diyos sa mga kaluluwa. Hebreo 13:17. Hebreo 13:14-17. Kaya mga pari namin, walang pananagutan sa namatay na baby pag nabinyagan. Ganyan ang salita ng Diyos, walang dagdag bawas ito sa simbang Katoliko. Letra po letra. Presko sa Biblia, letra po letra sa Biblia. Ngayon tinuro ni Brad Alvin, letra po letra. May dinagdag ba ko? May binawas? Wala
lahat ng kinapal. So, kasama baby. So, hindi naman palang brother yung baby. Kaya nga ibigyan ng baptism kasi doon nga dadaan ng gift of faith kasi the faith is a virtue given as a gift, regalo ng Diyos, ng Holy Spirit sa tao. Kaya yung baptism is enough for the baby to die. Kasi may original sin siya. Pero when baptized, he is already forgiven. Kasi parang kung malaki pa lang siya, sisi na yung baby through baptism. O, natapos ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So lalabas dito ang bautismo, yun ang means of the faith that is given to every child and every believer, malaki o bata pa. Yun yung bautismo is the work, the good work. Napakaliwanag dito. Kasi panampalataya, iba yun sa good work. Kung may sampalataya, he who believes. May faith ang bata, through baptism binigyan. May good work na kasi nagpabaptize. He shall be saved. Ngayon sa mga simbahang Katoliko, for 2,000 years, lahat ng bata na mamatay, na binyagan, nalangit. Mas mahirap ng pastor nito mga tumanda ka na, wala ka talagang alam sa Biblia. Tinuturo mo pa, hindi kailangan ng bautismo sa kaligtasan. Buti pa yung mga baby namin, hindi lumaki. Namatay sa binyag. Died in the state of grace. They're now enjoying bliss in eternal heaven. Together with the Holy Trinity and the angels and the saints. Do? Kayo, mahirap pa kayo maligtas. Kaya mga matitigas kay ulo. Kinontrol nyo letter po letter, dagdag bawas, Mark 1:15, Matthew 4:17, Matthew 5:48. Kung lahat na yata ng talata dito, every time I open these verses, kontra lahat dito ng mga Baptist, ng mga born again. Mga Katoliko, tingnan nyo, di ba, sinusunod natin. Lahat ng talata ko, abor talagang Katoliko. Makinig kayo ng maigi. Talagang sinabi ni Brother, tamang Katoliko Kaya kung born again kayo, inawanan yung kadimonyohan na yan. Kasi Satanas yan, faith alone. Wala yan dito sa Biblia Bakit wala? Nasabi mo, you judge us. Kasi lahat ng talata ko sinipi dito, kontra na lahat Kasi faith alone, faith alone, faith alone, faith alone. Wala dito faith alone. Hindi yan katang-isip ni Kristo at mga apostol, katang-isip yan ng demonyo, ng tatay ni Satanas ng Pablo, John 8:44. Ilang minutes na lang ba, Josh? Meron na lang mga Hello? 15 minutes bro, pero i-ano natin sa question and answer bro. Okay, sige. So hanggang dito na lang Kahit yung nga sabi ko kanina sa inyo, mga listeners and viewers, hindi pwede magkasya sa isang oras Pero ang ganda kung i-second natin ito next week, ganito pa rin. Dagdagan ko pa ng dagdagan. Masasaktan talaga itong mga bulangin kasi wala nang maniwala sa kanila. So hanggang dito na lang, we will accept questions mag-question lang kayo dyan sa comment section. But Joshua will read and I will answer. Sige. Okay, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live before natin mag-question and answer kay D-Watts, kay Doy Mesolante, nandyan din si May Ramos Arcia, Pastor Eric Villanueva ng CJCLS, Reggie de la Cruz, nandyan din si Sister Maria mga kapatid, nandyan din si Sister Grace Barrios at si brother yung mga nasa range ROG, si brother Jivan. At question dito bro, tingnan ko lang muna ang question dito. First question dito is galing ito kay Pastor Eric. Tanong ko lang, Rasha, kung may lakas pa ng loob si Alvin na humarap sa akin sa kabila ng tinanim na natin yan ng takot, kakasa pa kaya yan ng topic na purgatorio? Ayun ang tanong ni Pastor Eric Yes, bro. sa akin, Yes, bro. personally. Ang sagot ko simple lang. Pastor Eric, si Badrasha dito saksi na naghamon ka sa akin, sinabi ko agad pa-schedule mo. Tapos ngayon, ang daldal mo dyan next week. Ayan. So sinong takot sa atin dito? May prueba ako, ikaw wala. Puro ka lang bluffing Yan ang mahirap sa inyo mga pastor protestante. Si Brother Alvin, hindi mahirap kausapin. Pag sinabi mo, magdebate tayo, purgatorio, Santissima Trinidad, kahit anong tema sa Katoliko, pa-schedule nyo agad kay Badrasha. Si Badrasha alam yan. Yun lang ang paulit-ulit na sagot ko sa mga hamon. Sana kung willing ka, Pastor Eric, huwag kang magtanong ngayon sa akin, pa-schedule mo. Matagal na sana tayo nagdebate. 2 weeks ago ka pa lang dyan nagdaldal. Hanggang ngayon, nagpa-block ka. Wala nang maniniwala sa'yo, Eric.
Kasi number one, nabugbog kita 2 beses. Number two ngayon, umatras ka. Nagpo-post ka nga dyan na nanghamon ka sa akin tapos next week ka pa available. Si Brad Alvin, kahit may trabaho ako dito sa Cebu, bibigyan kita ng oras kada gabi. I'm open. Si Brad siya, alam yan na open talaga yan si Brad Alvin. Kahit ngayon ang araw, ngayon ka maghamon. Kung pwede, kung may time lang sila sa TV, ngayon agad tayo magdebate. Ikaw dyan, Eric, kailan tayo magdebate? Postpone. Abangan kita next week ha. Sabi mo next week. Unahin mo ako ha. Mag-ano ka na kay Berdas. Sa Berdas, maawa ka sa akin. Unahin mo ako kay Brad Alvin. Kung may schedule, puno ka dyan, magbigay ka sa amin ng 2 oras sa amin. Anong araw, anong oras sa gabi. Huwag kang puro daldal ng daldal na. Hindi mo nakikita sa gawain mo eh. Yan ang problema sa inyo, faith aloners. Wala kayo sa gawa eh. Sa amin sa Katoliko, may pananampalataya ko nga, palagi akong panalo sa debate at ginagawa ko. Pag may mahamon, debate agad. Yan ang kagandahan sa simbahan Katoliko. Next question, Brother Rash. Okay, ang question dito bro, galing ito kay Althea. Brother Alvin, ano po ang reaction ninyo sa Ephesians 2:8-9 na faith alone daw ito? Naku, wala pang faith alone, wala ngang alone eh. Nagtanong na ako maraming beses dyan sa mga pastor, kay Rian Fuentes sa Baptist. Sa Episodos 8-9, honestly, may letra po letra. Kasi letra, kaya nga sabi ko, dagdag yan eh, dagdag bawas yan sa mga talata. Magagamit yan ng mga talata. May dagdag, ano? Dinagdagan ng alone yung faith. Yung faith doon, hindi naman yun noun. Di ba? That is verb, to believe. Kasi bakit? Hanggang 10, there is really, true faith is really to do the will of God. Yun yung Matthew 7:21-23. Basahin natin sa Diyos mamaya, di ba? Yun nga ang ibig sabihin nun. Hindi faith alone eh. Basahin natin. Sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas. By grace, you have been saved. Yung salvation dito, hindi po ginamit as noun na salvation. Nangaligtas, meaning, it is a work of saving you and redeeming you by Jesus. Ongoing, kasi hindi pa ka namatay eh. Buong buhay mo talaga liligtas. Hindi pwede ka, Alvin, ililigtas lang kita at the age of 54. Pagka 55 ka, ay, hindi na kita ililigtas. Kaya nga may kondisyon eh. Ano ngayon, 54, naligtas ako, nanipalataya kay Kristo. Pag 55, naging mamatay tao ako, hindi na ako naniniwala kay Kristo. Paano yan? Kaya nga, verb nga yung kaligtasan eh. Hindi ang buong kaligtasan i-give sa'yo. Meaning, from 1 year old ako, tapos kung halimbawa mamamatay ako next year, 55 years old ako, buong 55 years ko, ibibigay ng Diyos ang buong kaligtasan na wala akong ginagawa pag next year, maging masama ako. Walang ganyan. The whole salvation of the whole life of a human person, of a Catholic or non-Catholic, cannot be given by God instantly. Buo, kaya wala yung one save, always save. Kasi bakit, Brother Alvin? Proseso yan. Bakit proseso na sabi mo, Brother? Kasi verb yan. Maliligtas. Verb yan. Ongoing yung verb yan. Bukas ba, pagising ko, hindi na ako gagawa ng verbo na magliligtas. Kalukuhan to sa demonyo itong mga dagdag bawas, Episodos 8-9. Tatawa ko dito, kawawa, bugbog sarado. Basahin natin. Sa pamamagitan ng pananampalataya o true faith, meron bang alone? Sana sinabi ni Pablo, ito ng talatan ng Protestante. Di sana sinabi. Wala ngang version ng Protestante na niloko tayo, na dinagdagan ng pananampalataya lamang dito. Ito sanang binago ng mga ni Martin Luther. Iba pang talata binago ni Martin Luther, Roma 3:28, pero bistado naman doon, dinagdagan. Sa Katoliko walang dagdag kasi tama naman eh. Sinunod ang Katoliko, basahin natin ulit, sapagkat si biyaya, yun mang sacramental grace may binyag, Mark 16:16. Nakapagligtas sa baby at sa malaki. Kay Pastor Eric, nakapagligtas bang binyag? It's annals of grace yan. Biyaya yan. Bagsak lahat dito ng mga Protestante, Katoliko lang pasado. Ito palang biyaya, grace pa lang. Kayo, nangaligtas. Bagsak lahat ng Protestante, born again Baptist. Bakit? Nangaligtas is verb, ongoing yan. Ang tense yan sa Greek is ongoing. Hanggang yan sa kamatayan. Kasi salvation is a process. Salvation as a free gift is a process. Pwedeng mabawi yan ng Diyos ang gift kung maging talentado ka, maging sa demonyo ka. Utura di Pastor Alexander Santos na masturbate. Di matagal na pala na binawi ng Diyos ang gift ng kaligtasan at faith kay Pastor Alexander. Kasi masturbate. Gawain na at faith ng demonyo. Hindi kayo makalusot sa akin dito.
Ito lang talata to, pag didibatihan natin to, bugbugin ko talaga kayo dito sa letra po letra, every word of this verse. O wala, laglag na. Sa pamagitan ng panampalataya, hindi sinabi lamang. Bakit hindi lamang? Kasi may kasunod dito sa baba, kalooban ng Diyos, at ito hindi sa inyong sarili. Ibig sabihin itong ito, word ito, yung biyaya kasi ang grace, yung subject, sinong gumawa ng biyaya, ng grace of God? Tao ba? Unang Korinto 15, sabi ni San Pablo, ito nangyari sa buhay ko. This is the grace of God. Binigyan ako ng pribilehyo. Tinawag ako bilang apostol, Romans 1:15. So gumawa na ako nito pagka-apostol, inutusan ako ng Diyos. Yun ang grace from God. Initiative of God to help you, to save you, to make you an apostle. You can be saved by being an apostle. Kung pagkatapos na inutusan si Pablo na maging apostol kita, Pablo, to witness to the nations, Acts 9, the whole of Acts chapter 9. Tapos hindi ginawa ni Pablo kasi, Lord, tama na, apostol ako, nanampalataya ko sa iyong aking bukasyon. Tapos matutulog na ako dito kasi one savable race, faith alone of my vocation. Maliligtas ba si Pablo? Apostol nga siya hanggang pagkamartir, nagpaputol siya ng ulo sa Roma. Yun nga malaki na ginawa na good work. Ito sabihin mo, paputol ng ulo ni San Pablo, apostol nagsulat ng Epesodos 8:9, hindi yun. Tapos faith alone lang yun, nagpaputol siya ng ulo. Mga pastor, takot to magpuputol ng ulo kahit na daliri. Debate tayo, Eric. Putulan tayo ng daliri. Personal tayo, puntahan kita sa Manila. Pag natalo kita, putulan tayo ng daliri. Pag matalo mo ako, putulan tayo. Matakot ka nga eh. Kasi wala kayong spirito martyrdom, wala kayo sa Biblia. Sa demonyo kayo. Takot kayo mamamatay sa pananampalataya. You cannot die for the faith like the Catholic saints, the Catholic martyrs. Like Brad Alvin Gitamundo. Pati Muslim, hinamon po ng doon tayo sa battle with tubers. Brad Rasha in the Sun. Kung tunay ka talaga. Pakitaan lang natin dito doon ng sino talagang totoo takot hindi ka magawang ganun ma-depensa ang kanilang panampalataya kasi takot kasi wala sila they are not Catholic. They cannot be saved by the Catholic faith. Iba yun, Muslim sila Protestante sila. Yun ang sinasabi dito sa 8. Ito hindi, ang biyaya, change na natin kasi ito demonstrative pronoun. Ito ang biyaya hindi sa inyo sarili. Hindi yung kaligtasan ng hindi sa inyong sarili kasi verb yun. Philippians 2:12, gawin nyo ang inyong kaligtasan. Grabe naman, hindi makaintindi sa letra po letra. Filipos 2:12 hanggang 13, gawin nyo. Kasi ang Diyos tumutulong sa inyo na gagawa kayo ng inyong kaligtasan. Siyempre, hindi tayo mag-isa. Si Badalbin at ang tagapagligtas at manunubos na si Kristo working in my life. Pero hindi na mag-work si Kristo as Redeemer, personal receiver. Tapos ako dito matutulog na lang kasi Lord, ginawa mo ng kaligtasan ko. Pagising ko, kahit gagawa ko ng katampalasanan, kabulastugan, save rin ko. Kontra dito sa Biblia. Yun ang utos ng baptist. Mga walang itong mga bunagyan na to Utos diyan, na once you always save, tapos gagawa ka ng masturbation, papatay ka ng tao, ligtas ka pa rin. Yan sinabi ng Epesodos 8:9. Yung Katoliko, yung sinabi ni Brother Levin, yun ang talaga kanina Matthew 7:21-23, Matthew 5:48, be perfect. Ito yung mga talata, Mark 1:15, Matthew 4:17, maraming talata, Epesodos 8:9. Ngayon pala, ang Epesodos 8:9, yun pala mga talata ko, magkaisa yun. Sinunod ng simbahang Katoliko, letra po letra, Epesodos 8:9. Sa kanila, puputulin pang 9 Gs. Yung Gs, hindi na isasali. Isasali mo ang Diyos para matukoy mo anong gagawin mo para mapakita na you have really faith. Yun ang purpose ni St. Paul. Kung faith ka lang hanggang 8, hindi ka tutuloy sa Diyos, hindi mo malaman what kind of faith. If faith that works through love yan, Galatians 5:6, itong Epesodos 8:9. So ito, ang grasya, ang biyaya. Hindi sa inyo sarili. Tama, praise the Lord, glory, hallelujah. Yung sakramento sa binyag, dan ang grace of salvation when we die as a baby. Hindi yan galing sa atin. Hindi kung baby ako nabinyagan tapos pag namatay ako, pag kagising ko sa langit, uy, Panginoon, naligtas ako may ginawa ko galing sa aking sarili, sabihin na Panginoon, Brother Alvin, by faith, good works, itong salvation nabigay sa'yo because of grace. Pero ang gawa doon, yung nagpabinyag ka by your parents, ikaw ba gumawa noon? Ang simbahan naman, ang Holy Spirit, ang Diyos, na kahit baby ka, ginawan ka ng magandang gawa sa simbahan. Kaya utos ko yan sa Mark 16:15-16. Okay. Baby na Protestante na namatay, hindi na binigay, hindi na masabi yan sa panahon ng paghukom sa Diyos, in the final judgment. Ito grasya, hindi sa inyong sarili.
Ang grasya pala't biyaya. Hindi ang kaligtasan, huwag natin baguhin. Dagdag bawas itong protestante. Ito'y kaloob ng Diyos. Yun ang gift of God. Hindi na gift of God, pating yes, like, we can say in a way, yung kaligtasan, pagligtas ka na doon sa langit, it is a gift of God. Pero huwag mong sabihin na dito pa lang sa lupa, gift of God lang buong kaligtasan, buhay ka pa eh. Pwede mo pang tarantaduhin ng Diyos. This time, Lord, come into my heart, be my personal Savior. Tapos next time, next minute, nakita mong isang babae maganda, i-rape ko. O paano yan? So ang kaligtasan, binigay na sa Diyos buo. Na kahit mag-rape ako next minute, mapunta din ako ng langit. Grabing katarantaduhan, kademonyon, kasatanasan itong mga born again eh. Mga baptist eh. Eric, saan ka ngayon? O punta ka dito sa Cebu. Kung may pera ka dyan, nakulik na nakulimbat sa mga membro mo. Dito tayo magdebate. Formal natin. O may formal dito ng mga lugar para mag-imbita tayo ng maraming tao. Wala kayo sa Biblia eh. Puro lang kayo mga blapping. Wala kayo talaga. Hindi sa pamamagitan ng magawa. Ano tong pamamagitan ng gawa? Kasi yung grace, kung grace na grasya sa Diyos, biyaya, yung mga sacraments, hindi yun gawain natin, gawain ng iglesia. Halimbawa, gusto ko na mag-asawa kay, for example, I'm already 18 years old. So gusto ko na mag-asawa, nagkagusto ko ng babae. Gawain ko ba yun? Ay, kasal ako. I'll be given sacramental grace of marriage. Kaya yung 7 sakramento, channels of grace, puro yun libre eh. Galing yun sa Diyos na ibinigay sa iglesia para tanggapin natin ng grasya. Libre lang. Hindi naintindihan itong mga hindi katoliko. Ang layo talaga yung buhay nyo. Kasalaulang buhay yan, masamang buhay. Ang buhay hindi katoliko, protestante na buhay. Lalo na pag dinebate ka na ng mga katoliko, matigas pa rin ang ulo mo. Talagang masama ka na talaga. Iwanan mo yun, magsisi ka, bumalik ka sa katoliko, be humble. O hindi sa pamagitan na magawa, isa yun. Ibig sabihin nun, if the grace of God, hindi mo talaga yung gawain. Walang taong ikaw lang magbinyag sarili mo. Walang katolikong ikaw lang magkumpil sa sarili mo. Kahit magpagpakasal sa sarili mo. Kaya nga mga manalib, hindi nagpakasal, pinagtatawanan ngayon eh. Gitamay gani yun sila, inaano sila. Kasi hindi maganda yung gawain na yan. O ganyan yan, hindi ka pa nangumpisal sa pari. Yung pagkumpisal sa pari, ikaw ba naghingi ng tawad sa sarili mo? By your own power? By the grace of God yung pare, granting you forgiveness because that is the grace of God. Libre sa 7 sakramento. Kasi yun, chalice of graces, yun yung biyaya, grasya. Na sa any stages of our life, till we die, yun yung 7 sacraments. Halimbawa, hindi ako nakaabot ng 18 years old, tapos nakumpirmahan ako, nakumpilan ako. Di yung binigad kumpil ko, yun yung grasya na hindi ko ginawa, namatay ako, napunta ng langit kasi may kumpil ako. I died at the age of 12. Halimbawa, hindi na ako nakapag-asawa. Kasi 18 up man ng mag-asawa. Bawal naman kung 18, hindi ka pwede bigyan ng simbang katoliko kung 17 ka. Yung misis mo 17 din, bawal yun. O kahit ikaw 17, ang misis mo 18. Naintindihan ng mga katoliko, kaya namatay ka, hindi ka nakatanggap ng sacrament of matrimony. Pero kumpirmado ka, nagsisi ka sa iyong kasalanan. Tapos nakapag-kumpisal ka, you go to Mas, holy mas, nakakomunyon ka, nagsisi ka sa iyong kasalanan, tapos nabinyagan ka, mamatay ka, maraming katoliko, below 18 years old, hindi na pakasal, napunta na ng langit ngayon, kaya napuno ng ang langit ngayon ng mga katoliko eh. Kasi, the sacrament of baptism and confirmation, sa faces, at the age of 12, sigurado, maligtas. Dibatiin natin, Pastor. Patunayan mo ba, Delvin, yung 12 years old nga, nakatanggap ng dalawa lang binyag at kumpil ayon sa inyong turo sa Siban at sa Biblia, letra po letra, naligtas. Patunayan ko yan, madali ng patunayan. Wala kayong makonsensya. Alam nyo, naligtas yun. Pero tututulan nyo. Mas maligtas pa yun. Yung 12 years old na matay, may kumpil, kayo wala kayong kumpil. Wala nga kayong sacrament of marriage eh. How can you say, state Episodosos, naligtas kami through grace? Wala nga kayong 7 sakramento. Grasya pa lang, wala na kayo. Disgrasya na. Sa pananampalataya, hindi kayo Katolik. Wala kayong Katolik, disgrasya din. Saan kayo dito, lulugar dito? You misquote this verse. Dumagdag kayo dito. May bautismo, hindi ako nagdagdag sa Badalmin kasi utos yung Mark 16:16. So yung Marcos 16:16, binyag at pananampalataya, idagdag mo dito sa episode 8:9. May bautismo pala. Hindi nga, faith alone to kasi may baptism sa bata. Magmulukuhin mga Katoliko. Next question, brother. Ayan, next question tayo, bro. Okay, dito sa question ni Althea.
Sabi dito, kung kailangan pa ng gawa, paano maging totoo ang sinabi ni Pablo sa Romans 3:28 na papawalang sala ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan? Magandang tanong yan, Brad Rush. Kasi hindi ko pa nabuo yung ano ko it takes more time, no? Pero doon na talaga ako pupunta doon sa Roma 3:28. Kasi sa second point, itong grasya ito sa sakramento sa simbahang katoliko, hindi natin magagawa to. Tulad ng baptism, ng confirmation, ng marriage, hanggang anointing of the sick. Hindi natin gawain ng Diyos inutos sa iglesia para tayo maligtas. Wala ang protestante doon. Pangalawa, yung mga gawain dito na hindi makapagligtas sa atin, bukod sa kasalanan, masamang gawain nyo ng law of Moses, yun sa Romans 3:28. Marami itong punto eh. O ngayon, nagtanong dyan ang commentator, o sasagutin natin kasi dagdag yan talaga dito eh. Salamat sa questionnaire dyan sa sa chat box na nagtanong ka dyan sa comments. O Roma 3:28, so basahin natin, sabi dito. Kaya nga mapapasya natin ang tao ay naring ganap sa pananampalataya. Lamang ba? Hindi lamang. Nahiwalay sa mga gawa ng kautusan. Meron ngang kautusan eh. Ibig sabihin yung law of Moses yan, from Romans 3:1-2, sa Hudyo na salita. Ano ang kahigpitan ng Hudyo? Kahigitan o anong pagkakinabang? Sa pagtutuli. Kasi sa Hudyo, matuli ka lang, mamatay ka, mapunta ka ng langit. Para sa Katoliko, mabinyagan ka, it's enough for a baby, mabinyagan, mapunta ng langit. Kung Hudyo ka, tuli. Yung tuli hindi na yun effective ngayon sa New Testament. Binyag na. So kung Hudyo mamatay na tuli, ay hindi na yun maligtas. Kasi hindi nag-convert sa Katoliko, hindi nagpabinyag sa baby. Yeah, kautusan nga eh, may gawa ng kautusan. Kaya you can say, faith suffices for one who believes that the law of Moses can still save him. Saan mababasa? Roma 3:28. Gawa ng mga apostol 13:39. Ito, paborito ito ni Soriano, pero actually, sasabihin ko sa inyo mga Katoliko, tili Katoliko, si Soriano, nakinig yan nagbasa yan ng librong Katoliko sa mga katekism, ginamit itong talata, kinopya. Nangopya lang yan si Soriano sa MCGI. O Acts 13:39, intindihan natin, no? Sabi ni St. Paul dito. Kasi sulat to ni St. Paul Romans 3:28. Sulat ni St. Paul Ephesians 2:8, 9, 10. Tapos babalikan natin episode 9 Gs. At sa pamamagitan niya ang bawat Acts 13:39. Mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay o sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aaring ganap, so perfect, sa pamamagitan ng kautusan ni Nino. Ng Roma 3:28, so kautusan yun. Ni Moises. Hindi naman kautusan ni Kristo eh. Naku, kabubo talaga itong mga born again, mga Baptist church. Tatag lang kasi ng demonyo ng tao. 1 Timothy 4:1-3, Revelations 2:9, 3:9, etc. Acts 13:39, ulan sa Romans 3:28. Ngayon, babalik tayo sa episode 8 kasi may cycle to eh. We have to explain this. Sapagkat tayo sa Diyos, kanyang gawa na ginawa na nilalang. O ayan, ginawa tayo ng Diyos. He created us. Mga nilalang. Kay Kristo Jesus. O kung Kristiyano tayo, kay Kristo Jesus. Para sa ano? Yung kalooban ng Ama, Matthew 7:21. I-connect nyo dito. Basahin nyo ulit Matthew 7:21-23. Ito na ngayon ang connection sa episode 8-9 sa Diyos. Para sa mabubuting gawa. So yung, bakit kaligtasan verb? Kasi gagawa ka ng mabuti, magsisi ka araw-araw kasi nagkakasala ka araw-araw. Mga born again, huwag niyong gaguhin ang mga Katoliko. Napakasalaula ng aral niyo, napakasama yan. Fresh from hell, demonyo. Pero ang Iglesia Katolika, Matthew 16:18, et porta inferi, non prevalebant adversus iam. Harap ko ngayon, as chief apologist, wala na eh. Sirang-sira na yung mga brada niyo sa simbahang Katoliko. Kasi hindi kayo makapanaig ang hadis, ang kamatayan, ang demonyo sa Iglesia Katolika, Matthew 16:18. So ayan ngayon, ginawa kayo na nilalang para sa mabubuting gawa na na mga inihanda ng Diyos, ibig sabihin kanyang kalooban, ng una pa upang siya nating lakaran. Lalakaran natin yun kasi hindi pa nga tayo naging tao o sa tiyan pa tayo ng ating nanay. May kalooban na ng Diyos, ang buong kalooban ng Diyos dito nakasulat sa Biblia. Ito nuturo ng simbahang Katoliko. Na alin, baby ka pa lang, Brad Alvin, binyagan ka kaagad. Para kung mamatay ka, baby ka, maligtas. Malaki ka na ba rin, 12 years old, magpakumpil ka, mangumpisal ka, first Holy Communion.
first confession para mamatay ka the next day. 12 years old ka, 13, 14, hindi ka pa man nag-asawa, hindi ka pa malaking tao, elementary ka pa lang high school, maligtas ka. Yun ang Katoliko, puno ng high school mga Katoliko kasi may binyag, may kumpil, o may sakramento sa matrimonyo. Kayo wala nga kayo sakramento sa matrimonyo eh. Kaya masarap kayo mag-masturbate kasi wala naman talaga kayong grasya eh. Paano kayo naligtas? Disgrasya nga kayo, walang grasya ka sa buhay nyo. Anong patunayan mo ba, Dalvin, na naghukom ka na wala silang grasya, na disgrasya? Masturbate ng masturbate. Gawain yan ng demonyo ni Satanas. Pwede ba yan ipakita mo sa buong mundo? That I masturbate and I am saved by the grace of God. Lukuhin mo, lelang mo Satanas. Nag-masturbate ka, you are not saved at all. And you will not be saved if you continue till you die. Pero if you repent, Mark 1:15, come back to the Catholic Church, ayan, maliligtas ka na, mag-umpisa ng kaligtasan mo. Kami, matagal na nag-umpisa, baby pa kami bininyagan, nag-umpisa na. Kaya nga work out your own salvation kasi inumpisan sa baby pa na binyagan hanggang kamatayan. He who perseveres to the end, Matthew 10:22, Matthew 24:14, Revelations 2:10, shall be saved. Bakit? Hanggang sa dulo, buong buhay mo, yun ang buong kaligtasan. O ngayon, namatay na si Saint Paul. Kaya he can write that. Even salvation, when you go to heaven, is already a gift to you. Kasi na-receive mo na lahat buong buhay. Ikaw, langit na ba tayo ngayon? Mundo pa eh. Nandito pa tayo sa palibot natin. Puro kasalanan dito eh. Punta ka sa Colon Street. Ang dami din yung mga sexy. Hindi ka magkakasala. Tapos sabihin mo, once saved, always saved. Magkakita ka ng sexy. Tapos sa mga isip mo, Matthew 5:28, adultery ka. Punta ka sa kumpisalan sa simbahan, Lord. Mahawag ka na makita ko ng maganda Lord. Basta maisip ko. Nagsisi ako, Lord. You confess. Yan ang battle of faith. Tulad sa mga hindi Katoliko, walang ganyan eh. Paano kayo maligtas? Daldal nyo lang eh. Tulad nito ni Pastor Eric, daldal lang, wala naman talaga mapapakita. Sabi ko kay Brother Dasha, i-schedule mo Brother Dasha, ito naman pala si Eric, wala eh. Next week pa daw eh. So, next question Brother Dasha, if you still have time. Okay, next question, bro. Sumasagot ka ng mga out of topic, bro, or doon next sa topic? Pwede rin. Sa may time pa, Brother, kay Okay. open man tayo sa open forum. Sa may time pa. Ito kay Brother Sirak Lupugan ng MCGI. Saan referensya mababasa na si Pedro pinatungan ng kamay si Linos para maging pontiff? Saan mababasa? Saan referensya si mababasa daw na si Pedro pinatungan ng kamay si Linos para maging pontiff? Sabi ni Sirak ng MCG. Naku, hindi pala nagbabasa to ng King James Bible English. Itong paraan ni Kristo sa mga apostol. Kaya ginawa din ang paraan ni Pedro nung bumalik na si Kristo sa langit. Doon ang ginawa ng mga apostol. Hindi kailangan basahin mo na nagpato ng kamay si Pedro kay Lino. Ito mismong talata, maintindihan mo kung mapag-intindi ka. Kaya nga hindi nagdagdagan ng Katoliko kasi may ordinasyon ng Katoliko. Kaya MCJ, may ordinasyon kayo. Paano na-ordina yan si Daniel Lason? Namatay na si Soriano. Siguro sa AIDS pa namatay. O hindi sa COVID. Sabi ng iba, AIDS daw namatayan. Kasi nag-threesome pa. Ang sama, no? Sa balita na ganyan. Kung nangyari talaga yan. Paano yan maligtas si Mr. Soriano? Tapos si Daniel Lason, paano naging kasunod kahalili ni Soriano? Hindi nga napatungan ng kamay. Yan nga ang may point of argument. Kaya ngayon, saan na ngayon Badalbin yung sinasabi mo na sinunod ng Katoliko na tinanggal ito sa mga MCJ at ibang mga protestante. Lahat ng protestante, tinanggal to. Saan? Mark 3:14-16. Marcos 3, King James Bible ha. Una pa itong English kaysa Tagalog at Cebuano na King James. Anong sinabi dito? And he goeth up unto a mountain. Mark 3:13-15. And calleth unto him whom he would. O tinawag, inutusan. Sino? And they came unto him. And he ordained. Inordina niya. 12, 12 apostol. That they should be with him, that he might send them forth to preach. So bago ka ma-send to preach, dapat maordina ka. Galing kay Kristo, inaordina na yung mga apostol. So kaya nilang mag-ordina sa kasunod. Hindi mo na kailangan basahin saan si Lino dyan. Saan ang kasunod ng 12 apostol? May mga obispo dito, hindi naman sinabi ang mga pangalan eh. So out of context yan, sasabihin mo si Lino talaga. Tapos si Lino, si Anacleto, si Clemente. Hindi na kailangan eh. Si Lino, si Clemente, nandito nga sa Biblia. Saan mo babasahin? Doon sa tradisyon. 2 Thessalonians 2:12-15. Hindi lang nakasulat sa Biblia, outside of the Bible na nangyari. Kasi yung pag-ordina ni St. Peter kay Lino, outside of the Bible nangyari, may church history kami.
si Irenaeus, sinulat yan, Eusebius, mga church father, na inordina talaga ni Pedro, pati nga si Pablo, nag-ordina din kay Lino sa history, sa tradisyon. Problema kay MCGI, tatag lang kay Elisuriano, 1980s pa lang. Wala kayo dito sa Biblia, wala kayong connection. Bakit nasabi ko walang connection? Walang ordina. Si Daniel Salon, sino nag-ordina? Si Soriano, sino nag-ordina? Si Nicolas Perez. Kontra ngayon si Nicolas Perez ni Soriano. Si Nicolas Perez, kontra din si Soriano. Bago yun namatay si Nicolas Perez, alam ni Nicolas Perez, talagang magre-rebel dito si Soriano Sa kay Libita Gugulan sinusunod ni Nicolas Perez ang pamumuno sa Iglesia sa Diyos na grupo ni Soriano. Alam ni Nicolas Perez, ito talaga magli-leader si Soriano later. Aagawin talaga na kay Libita Gugulan nangyayari. Magkaisa ba sila? Kasi walang ordina sa inyo O sino naguda kay Nicolas Perez, MCGI? Mga sinungaling kayo. Si Felix Manalo. Kontrang-kontra si Felix Manalo na false prophet. Di false prophet si Felix Manalo, nag-ordin kay Nicolas Perez. Di false prophet si Nicolas Perez na nag-ordin kay Elisuriano. False prophet din si Elisuriano. Kami dito, paano mag-false prophet si Lino sa Anacleto si Clemente na nasusulat sa Biblia? Na-ordin naman si Pedro, nag-ordin na sa kanila. Si Pablo, na-ordin na din ni Cristo at ng mga apostol na nag-ordin na din sa ibang obispo sa Acts 20:28, Mark 3:14-15. Yan, sana maintindihan yan. Katolik wala talagang dagdag bawas MCJ, binawasan ng Mark 3:14 wala nang ordina. Kaya nga si Daniel Rason, takot na makipagdebate sa Katoliko na alam ang Biblia tulad ko kasi mabibisto yan. Walang ordina kay Soriano, namatay si Soriano na walang ordina. Pati nga yung manggagawa nyo, walang ordina, kayo lahat Wala kayong karapatan mga oral. Sampulan natin, debate tayo. Simple ka lang na membro, MCJ ka. Ako dito, delegado ako. Nako, sigurado, wala kang panalo sa akin. Rasha, next question. Next question natin bro. Out of topic pa din ito. Pero ito tayo kay Brother Doimy Solante ng Baptist. Sino ba pumatay kay William Tyndale na gusto translate ang Holy Bible sa English? Ito sagutin natin. During that time, wala kasing mga Baptist, pati nga si William Tyndale sa Catholic Wala naman sinabi si William Tyndale nga, I now die na susunugin ako ng mga Katoliko na hindi na ako Katoliko. Kasi wala naman talagang ibang simbahan doon. Si Martin Luther nag-umpisa sa unang Iglesia Protestante na hindi Katoliko. Na formally talaga church na kumunta sa Catholic Church. So even William Tyndale was, sabihin natin, persecuted. Unjust persecution. Pinatay siya kayo. Hindi, masama naman talagang pumatay. Kahit anong otoridad ka pa. Sabihin natin, nagkamali ang Catholic Church doon. Pero Catholic Church pa rin yun Dahil sa isang abuso, may nagkamali ang simbahan, isang lugar lang, isang pari, o sabihin natin 10, 100 sila ka-Katoliko, nagpatay ka Tyndale. Ibig sabihin ng whole Catholic Church, paano yung mga santo sa panahon ni William Tyndale, na mabait na Katoliko, idamay mo. Napakawalang yan na akusasyon sa ating panahon yan, nandito si William Tyndale, pinatay ng kapatid ko na Katoliko, si Brad Alvin, ang apologist na delegado, isasama mo dyan. Huwag kang ganyan, Brad. Isipin mo kung ikaw nandoon sa times nila, kasama ka pala. Kaya wala namang ibang reliyon doon sa panahon nila. Katoliko ka. Itamimi ka doon kasi hindi ka umaksyon na patay si William Tyndale. Kasama ka rin, mabiblame. Hindi ka nga umawa, paano ka mablame Ang Diyos, isustisya naman. Hindi mo ginawa pagpatay. So yung pumatay lang ang may kasalanan. Ang buong simbahang Katoliko, binigyan mo ng kasalanan, yung imputed sin to the whole Catholic Church. From 33 AD, pati sa Pedro, kasama dyan sa pagpatay ni Tyndale, hanggang si Brad Alvin Gitamundo, hanggang sa pagbalik ni Cristo, buong simbahang Katoliko, demonyo ka talaga Pag ganyan ang akusasyon mo, Revelations 12:1-12, yan lang talaga style sa mga Protestante, kademonyuhan Gawain ng isa, dalawang Katoliko. Parang ngayon, may nagdadrugs Katoliko, nagbibenta. Tapos kami hindi nagbibenta, kaya hindi kami nagdadrugs. Idamay mo dyan. Ikukulong mo kaming lahat mga Katoliko. Pati mga pulis, ikukulong mo kasi, Katoliko ka, Mr. Police. Dinakip mo, Katoliko, naghihitit ng shabu. Ikulong mo rin sarili mo. Ang Katoliko, hulihin mo. Para ma-solve na yung drugs. Kasi mga Katoliko nagda-drugs napakasama dyan sa suggestion. Sa demonyo yan. Hindi yan sa kay Kristo. Ang kasalanan ni Pablo, huwag mong ipahid kay Pedro. So isolated case yun Sabihin ko na nagkamali yun, kung nandyan ako na time, I will tell the priest and the inquisitors na huwag gawin yan. Ibanish lang siguro, but not to kill him.
Pero bakit sinunog yung Biblia, Brother Alvin, na makatuloy? Kasi maling translation eh. Nag-umpisa nga kayo nang gumawa ng maling translation kay William Tyndale, kay Coverdale, o kay iba pa dyan, pati si Martin Luther, mga mali. Kaya sinunog. Bakit? Ang simbahan ang may-ari ng Biblia. Eh ako ngayon, may-ari ako na halimbawa ng Biblia, si Brother Alvin. O, sinakaw mo. Di may karapatan ako sunugin ko kaysa nakawin mo. Anong gagawin mo dyan sa Biblia na yan pag translate mo? Ninakaw mo mula sa akin. Tapos ikukontra mo sa akin. You will accuse me that I'm teaching wrong doctrines na binigan ang baby na para mapunta ng langit, na may purgatory. Gagamitin mo yan sa akin. Siyempre, sa init ng ulo ng panahon noon, pinatay yung mga kalaban. Para sa kanila tama, ginagawa nila. Pero sa atin yan sa modernong panahon, na alam na natin ang pag-ibig ng Diyos, ay mali yun. Pero it is part of history. Huwag natin isisi sa buong simbahang Katolikong ginawa ni Judas Apostol. Yung bait-bait ni Pedro at ni San Pablo, idamay mo. So wala yan, hindi yan tatalab sa amin. Mga Katoliko, makinig kayo sa akin. Hindi na yan tatalab eh. Tagal na yung objection. Brad Rush, next question. Dito tayo sa question, mga kapatid. At mabasa tayo dito kay Sister Paharon Cañete Faith Anahaw. Sabi niya dito, binyagang RCC bata maliligtas na daw. Wala kay mabasa sa Biblia nga pinaagi sa RCC maligtas binyagan. Hahaha pataka pudning tawhana ni. Sagot, bago ko lang binasa, tinutulan mo kaagad, brother and sister, kung lalaki man o babae nagtatanong dyan. Mark 16:16 nga, kinote ko, tinalata ko. Kung mamatay yung bata, hindi na binyagan, maligtas. Sabi ni Kristo, ang manampalataya at mabinyagan, maligtas. So ang binyag, kailangan sa kaligtasan. Tapos inutos nyo, tinuro nyo sa Baptist Church nyo o sa born again evangelical nyo, ang baptism cannot save. Ito pa yung talata, hindi lang sa Kristo, tinutulan nyo. Ang unang papa ng Roma na si San Pedro, tinutulan nyo rin. Epistolae Catholicae ad Sancti Petri Apostoli, the Catholic Epistle of St. Peter the Apostle. Anong sinulat na sa kanyang katolikong sulat na tinutulan nyo, kinalaban nyo si Pedro? Unang Pedro 3:20-21. O nang unang panahon ay mga suwail, ang pagpahinod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang, inihanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa. Ang nangaligtas, o kaligtasan pala, walang kaluluwa. Sa ano? Sa pamamagitan ng tubig. Ano yung tubig ngayon sa New Testament? Sa Old Testament yun sa panahon ni Noe. Na ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas. So nagligtas talaga, can save. Na ano? Sa makatuwid bagay, ang bautismo. Letra po letra, walang dagdag bawas sa Katoliko. Binasa ko lang ni Brad Alvin. Ikaw, Brad, nag-question dyan, natatawa ka pa dyan, patitawa, dinagdagat, natawanan mo hindi si Brad Alvin itong sinabi ni Pedro, isa demonyo ka talaga Ba't pagtatawa no? Ha ka pa? Pa-emoji ka pa dyan? Hindi ka nahiya kay Pedro? Basahin mo yung Bible mo, hindi isasara ko tong Bible ko. O sige, basahin mo dyan Bible mo. Tingnan natin kung hindi ba the same ang thought dyan. Kahit Protestante yan, kahit Tyndale, kahit Coverdale, kahit Martin Luther, sige, basahin nyo nga, mga Baptist. 1 Peter 3:20-21. Baptism saves yan talaga, yung tubig. Yun yan matutol. Kung tanggalin nyo yan, binawasan yung Biblia. Mark 16:16. Sabi na ni Kristo, binawasan nyo nga, kinontra nyo sa Kristo, na Diyos na yun. Paano pa si Pedro? Hindi naman Diyos si Pedro. Kaya it would follow that you would also tutol din kayo kay Pedro. 1 Peter 3:20-21, Mark 16:15-16, Matthew 28:18-19-20, kay St. Paul, Titus 3:4-6, at marami pang talata sa Biblia. Baptism can forgive sins. Acts 2:38-39, Acts 22:16. Sabi kay St. Paul, repent and be baptized for the forgiveness of your sins. So paano ka ngayon maligtas kung baby ka? Hindi ka na forgive of your original sin. O kung malaki ka na, 12 years old ka na, nakapag-masturbate once ka, tapos namatay ka, wala kang baptism. Kung may baptism ka, di na forgive yung sin mo. According to the Bible. So huwag kang tatawa dyan, Brad, kung sino ka man. Pinagtawanan mo salita ng Diyos. Dapat seryoso. Kaming Katoliko, seryoso. Kaya galit ang mukha ko Kasi pag salita ng Diyos, si Kristo naman, he's not a joker. Walang joke-joke dito mga apostol at si Kristo sa Biblia. Nakikita mo ba, nagtatawa dito si Kristo, naghaha. Sa demonyo yan emojis mo dyan.
Ilagay mo dyan, pagtatawanan mo yung baptism of infants that can save the infant. Si Kristo yung nagsabi that baptism saves. Sabi din ni Pedro, baptism saves. RCC nagsabi what Christ said in Mark 16:16, what St. Peter said in 1 Peter 3:20-21. Amen to that. Walang nagdag bawas. Sumunod kami simbang Katoliko 2,000 years till kingdom come. Wala kaming dinagdag banawasan sa RCC. Sister, brother, bumalik ka sa Katoliko habang may oras pa. Santiago 1:21, Epistoli Catholicae ad Sancti Jacobi Apostoli, Catholic Epistle of Saint James the Apostle, James 1:21. Bumalik kayo sa simbahan, sa paanan ng Diyos. Pagsisihan niyo yung kasalanan. Tapos accept the word that can save you. Anong word? Baptism can save you. Mark 16:16, 1 Peter 3:20-21, and many verses in the Bible. So accept the word humility. Humility ba yung pagtawanan mo, hahahain mo yung Biblia? Kami mga Katoliko, seryoso, walang we do not joke the Bible. Maraming naligtas sa langit. No matter, pagtatawanan nyo kami dito, maghaha kayo dyan, wala kayong magagawa. Maligtas talagang Katoliko. Kayo, destino nyo, imperno Kaya ayaw nyo ng baptism saves. Next question, brother. Siguro ito yung last question, bro. Galing ito kay Reggie de la Cruz. Kayong mga Katoliko at mga Romano Katoliko, kailan ninyo ibabalik ang ninakaw ninyong relihiyon na relihiyong Kristiyano? Naku, hindi po ninakaw. Bakit? Yung Epistolae Catholicae ad Sancti Jacobi Apostoli, yung religion na sinasabi na sa James 1:27, that the religion which is acceptable to God the Father, Catholic religion yun. Kasi sinulat yun ni St. James na ang title, Greek Catholis, Katoliko. Hindi naman sinabi na sulat Protestante o sulat Baptist. Kung Baptist pa si James, di sinabi sana, o Evangelical, sulat Evangeliko, Epistolae Evangelicae ad Sancti Jacobi Apostoli. Sinulat sana, o Epistolae Baptisti ad Sancti Jacobi Apostoli. Yun sana ang religion na tinutukoy ni St. James. Yung religion sinasabi ni St. James, acceptable to God the Father. Paano manakaw? Yun ang original ng Catholic religion Yung nagdebate kami na Resident in the Sun, binanatan ko si Resident sa Duwayrang Version. Paano yung religion sa James 1:26-27? Muslim yun? But Resident in the Sun? Catholic religion because that is Catholic letter. Wala naman talagang Protestante doon, mga apostol. Kaya Epistolae Catholicae, 7 Catholic letters that proves in the Greek and the Latin. Si James, Katoliko, sa kanyang sulat. Si Peter, 2 sulat, Katoliko. Si John, 3 sulat, Katoliko. Si Jude, 1 sulat, Katoliko. 7 ka Katoliko na sulat. Patunay nga na yung whole Bible is Catholic kasi 7 ko kasulat, Katoliko, tapos yung iba hindi Katoliko, Protestante. Hindi nyo kami maluloko mga Protestante. I'm sorry to tell you. Your story ends here when every Catholic would listen to my podcast dito kay sa Russia. Wala na akong maniniwala sa inyo. Alam kong galit na galit kayo sa akin kasi kung si Soriano pa manluloko, galit na galit kami mga Katoliko sa kanya noon kasi marami naloko Katoliko. Ngayon, galit na galit talaga kayo kabadalin. Bakit? Wala nang tagapagtanggol si Soriano. Bugbog sarado ng mga aral nyo dito sa podcast ko. Every Wednesday, sundan nyo. 8 to 9 p.m. dito sa Russia TV. 8 to 9 p.m. sa podcast ni Brad Alvin Gitamundo. Brad Dash, tapos na tayo. Dumating na yung oras natin. Siguro last statement, bro, tapos pasasalamat, bro, sa iyong topic ngayon. Sige. Unang-una, pasalamatan natin ng Diyos ulit. Praise the Lord, glory, hallelujah, na binigyan tayo dito ng buhay. Kasi kung namatay ako kahapon, hindi na kami makapag-podcast madrasa. Tapos, praise the Lord, glory, hallelujah, na buhay pa tayo, no? Bigyan tayo ng lakas sa katawan at kaluluwa. At pasalamat din kay Madrasa, ang ating butihing operator dito, no? Wala naman talagang iba dito ngayon existent na podcast at dito debating platform, dito lang kay Bradas. Ang iba nawala na. So meaning, Bradas, God is with you. Lalo na dito na you allow me to have a podcast. So maraming salamat sa Bradas. Lahat ng mga Catholic, pati mga hindi Catholic na sumusunod sa akin, salamat kay nakinig kay Gabriel. Sana siguro mamulat, hindi man siguro bukas. So ngayon, maybe when you are dying, you will remember si Brother Ben. Yun talaga siguro balik na ako sa Katoliko. Praise the Lord. Patay na ako siguro una pa sa inyo. Pero later, before you die, you also come back to the Catholic Church. We'll see each other in heaven. Good night. God bless. Bye-bye. Thank you very much. Okay, Till my next podcast. Okay, so dyan nagtatapos ang podcast ni Brother Alvin, mga kapatid. Subaybayan mo siya lagi dito sa Russia TV. Kung papanood nyo na kung ating bagong nagpo-podcast sa Catholic naman,
Brother Alvin Gitamundok mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel Russia TV dahil lahat ng debate ni Brother Alvin ay mapupunta din doon mga kapatid. At doon naman sa mga nag-comment at naghanumon, itatry ni Brother Alvin na tingnan at sagutin pa yung mga tanong. Pero kung hindi mga kapatid, pwede niya sagutin yan sa mga next live na gagawin niya. So mga kapatid, please comment lang sa inyong mga tanong dyan at pipiliting sagutin ni Brother Alvin yung inyong mga tanong. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.